Nagpapalitan na ng mga patutsada o derechahan na between Senator Kiko Pangilinan, asawa ni Sharon Cuneta, at saka si dating Ombudsman Samuel Martires na tao ni dating Pangulong Duterte. Ayan. Ito po ay nagsimula sa isyu ng SALN. Pero ngayon ay lumala na. Si dating Ombudsman Martires naging controversial sa kanyang pagtatago at ayaw niyang ilabas ang SALN ng mga government official noong panahon ni Duterte. At yan ang sinasabi ni Kiko Pangilinan, senador, na hindi tama. Kasi dapat malaman ng tao dahil public document ang SALN. Pero nung mag-file na itong si Kiko Pangilinan ng kanyang SALN dahil binago naman po ni Ombudsman Boying Remulla ang policy ng dating ombudsman. Ngayon ay talagang for public na. May access na ang taong bayan at ang media sa SALN. Nag-file ng SALN si Senator Kiko Pangilinan. Na kung di ako kakamali, more or less yata 26 million ang kanyang asset. Aba nagsalita yung former ombudsman Martires na kung meron daw mali, ay si Kiko Pangilinan ang mali. Kasi bakit daw yun lang ang kanyang SALN? Ay alam ng taong mayaman yung asawa. Aba, ibang usapan niya. So nadamay yung Sharon Cuneta. Idinadamay. Sa issue. Di ba humahaba ang usapan? Ngayon, nung magbanggit sa television interview itong si Martires tungkol sa SALN ni Pangilinan, nakarating kay Pangilinan ang komento niya na hindi niya katanggap-tanggap. Dahil senador yung mama at saka nabanggit yung pamilya. Ang sinagot ngayon ni Kiko Pangilinan, Ombudsman, tinawag niyang Ombudolsman. Ombudolsman. Matindi ano ba? Alam si Kiko Pangilinan, simple lang yan, tahimik. Hindi naman ho yan masyadong controversial. Pero ganun ang kanyang description. Ombudolsman. Ombudolsman. Parang ombudsman na budol. Ayan, ang madalit sabi ang ibig sabihin nun. Ombudsman na budol. Kaya dulsman. Dulsman, Ombudolsman. Lupit, ba? Nung una sabi ko, bakit kaya gano'n ang dating? Ayan na. Ayaw natin kung paano sasagot. Ayan ho yung issue. Siyempre, Senador-elect at Senador ng Republika ng Pilipinas, si Pangilinan. Talagang hindi yun papayag na lait-laitin ng dating ombudsman na identify na Maka Duterte. Kaya ako nagkakasagutan. So sa tingin ninyo, sino ang tama? Sa sagutang yan. Sino ang kapanipaniwala? Kayo ba isasang-ayon sa sinasabi ni Senador Pangilinan kung anong klase itong dating ombudsman? Matindi. Okay? So, in reaction, maliwanag, malaya po kayo. Samantala. Ito expected na natin pero talakayin natin. Lumalabas po from day one pa lang sa issue ng graft in corruption. Ang nasa isip at gustong idiin at gustong patunayan na kung hindi malaman kung saan siya kukuha ng pagpapatunay ebidensya nitong mga Duterte supporters, vlogger, politiko at yung mismo mga Duterte. Na ang kanilang conclusion ngayon pa lang, si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind sa graft in corruption. Yan ang kanilang ini-establish. Pero wala namang ebidensya, puro paninira lang, walang dokumento. Ang kanilang ebidensya ay yun daw hong pinirmahan na budget for 2025 na alam daw niya na mayroong insertion. Diba? Yun yung kanilang ganti. Meron ba kayo natanda ang presidente na hindi pumirma sa proposed budget? Wala. Lahat ng presidente, obligasyon pumirma sa proposed budget. Kasi pag ang budget proposal at inapruba ng Kongreso at Senado at hindi mo pinirmahan, yung susunod na taon, babagsak ang gobyerno kasi walang budget. Kaya anuman ang laman ng budget na ginawa ng Kongreso at Senado, yan ay pipirmahan ng Pangulo.
Si Duterte nga, kakatakot-takot ang kunwari, pagkukunwaring napakatapang na presidente. Wala naman siyang nireject na budget. Ano man ang budget na ipinasa sa kanya ng Kongreso at Senado sa loob ng 6 na taon, pinirmahan niya, approve without thinking. Kahit may korupsyon, kahit may insertion. Ang insertion hindi naman ngayon lang nangyari. Ang flood control scam hindi naman ngayon lang. Nung panahon ni Duterte nangyari. Pero ngayon, idinidiin at ang konklusyon ng mga Duterte supporters at Duterte family. Si Pangulong Marcos ang pumirma ng budget, kaya siya daw ang mastermind. Dahil alam niya yung insertion, alam din yung corruption, kalokohan, speculation, conclusion, suntok sa buwan. Hindi ganyan ang paghahanap ng ebidensya at pag-aakusa. Dapat may dokumentong matino. Yung pagpirma sa budget, natural lang yun. Normal lang yun sa isang presidente. Ang ilabas ng dokumento kung si Pangulong Marcos ba ay tumanggap ng komisyon, tumanggap ng pera galing sa kontraktor. Meron na bang kontraktor o district engineer na nagsabi na sila'y nag-deliver ng pera kay Pangulong Marcos? Wala. Kahit isa. Kasi hindi pwede mangyari yun. Paano ka makakalapit sa presidente? At saka alam nila, hindi totoo yun. Kaya nga si Pangulong Marcos ang nag-expose ng katiwalian. Pero pinipilit ng mga sarado ang isip at gustong pabagsakin si Pangulong Marcos, general ang statement. Si Marcos ang mastermind dahil sa budget. Kalokohan. Kayo lang maniniwala dyan. Hindi ako spokesman ng Malacanang. Pero gamitin yung utak nyo kung meron kayo nun. Common sense. Ang presidente hindi tatanggap ng komisyon. Dahil walang makakapaglakas ng loob na ibigay mo ang komisyon. Kasi ang korupsyon, cash. Walang dokumento yan. Walang cheque yan. Walang bank account yan. Walang paper trail yan. Ang korupsyon. So sa palagay nyo, may maglalakas ng loob, mag-deliver ng pera sa Malacanang, mag-deliver ng pera ang personal sa Pangulo. Suntok sa buwan ng inyong sinasabi. Yun ang ipakita nyo. Maaaring maniwala ang tao. Pero yung conclusion, dahil pumirma ng budget, mastermind na. Nag-approve ng budget, mastermind na. Aba, ay kalokohan yun. Uulitin ko, walang presidente na magre-reject ng budget. Pwede silang magbito, portion-portion lang yan. Pero yung total proposed budget, hindi pwedeng i-reject ng Pangulo kahit sino. Dahil babagsak ang gobyerno. Anong klaseng gobyerno kung walang budget? Yan ang hindi pwedeng payagan ng presidente kahit sino. Itanong nyo kasi kay Duterte, marami din in-approve ang budget niya na wala rin kaliwanagan kung saan gagamitin. Bakit yung Marcos administration ang patuloy niyong idinidiin? Dahil gusto niyong pabagsakin? Gusto niyong sinisiraan dahil gusto niyong matanggal? At gusto niyong ipalit si Sara Duterte? Diyos ko po, sabi nga nila. Si Sara, anong alam niyan? Ang alam ni Sara, mag-travel, manira, sumayaw ng, hindi maintindihan kung anong klaseng sayaw. Pag ini-interview, ang lalayo ng sagot. Kahit sa mga public hearing, ang lalayo ng sagot, parang hindi abogada, parang hindi vice president. Yan ang gusto niyong ipalit kay Pangulong Marcos. Wala kayong awa sa bayan. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Pang sarili lang ang inyong iniisip. Ayan. Di ba? Ito, pahabol pa natin balita. Confident daw po si Secretary Dizon ng DPWS. Maraming makukulong bago magpasko. Maraming magpapasko sa kulungan. Dahil dito sa graft and corruption. Naniniwala siya dahil sa dami ng ebidensya at kakasuhan na magkakaroon ng warrant of arrest sa oras na dumating sa sandigang bayan. Abangan ang lahat ng ito.